mga kababayan, ito nga, nagpahayag na si VP Sara na tatakbo sa pagka-presidente nitong 2028. So sana ito, wala naman sanang masama na tumakbo siya dahil karapatan niya yun eh. Pero sana naman lang, no, asikasuhin niya muna itong mga aligasyon sa kanya. At sana naman magtrabaho muna siya. Kasi alam naman natin na hindi nagtatrabaho si VP Sara. Panay lang siya request ng budget para sa opisina niya. Pero nakikita natin na wala talagang trabahong ginagawa. At tandaan niyo mga kababayan, ang pondo ng bayan ay hindi po personal na pera na kahit sinong politiko. Huwag niyong makalimutan na mahigit 612.5 million ang confidential funds na pinag-uusapan natin ito. 500 million, ito yung sa opisina mismo ng OVP at yung 112.5 million naman, ito po yung sa may DepEd. Kung matatandaan nyo, siya yung dati nating DepEd Secretary na wala ding nagawa bago mag-resign. Bago mag-resign dyan, wala siyang nagawa. Ginayin ko sa loob lang mga 18 months na gamit yung gano'ng kalaking pera, gano'ng kalaking confidential funds na ubos. Pero alam mo ano, yung pinakamalaking tanong, kung paano nalustay ang 125 million sa loob lamang po ng 11 days. Ito yung pilit nilang pinagtatakpan, pilit nilang itinabaon sa limot. At hanggang ngayon, hindi pa po nasasagot. Biruin mo, ang lakas ng loob mo, tatakbo ka ng pagka-presidente. Pero yung mga allegations sa'yo, yung mga perang allegedly, ginupit mo, hindi mo pa masagot, hindi mo man lang maharap, hindi mo mapaliwanag. Kasi isa lang naman yan eh. Kung wala ka talagang kasalanan, di ba, napakadali sa'yo harapin to with supporting documents para pasinungalingan. Pero hindi. The more na nire-resist mo na pag-usapan, alakayin, ungkatin, kung paano nalustay ang pera, ang pondo ng bayan, the more na nare-realize namin na may tinatago ka talaga. Kasi nire-resist mo para malaman, para mabuksan eh. Kasi diba, kung ikaw yung tipo ng tao na alam mo sa sarili mo wala kang ginawang masama, hindi ka magkatakot na harapin, sagutin, magpasa ng mga dokumentong nagpapatunay pero hindi mo ginawa. Kung matatandaan nyo, nung nagkaroon ng hearing sa Kamara, tumistiko po itong mga Special Disbursing Officers na ayon umano sa utos nga ni VP Sara, confidential funds daw ay tinurn over dito sa mga security officers. Ito ngayon ang tanong ng taong bayan. Paano nagastos ng eksakto itong 125 million sa loob lamang ng 11 days? Kasi hirap na hirap sila sagutin yan eh. Hirap na hirap silang i-justify yan. Bakit may 73 million na dinis-allow ang COA? Isa pa yan. Tapos kung tinurn over talaga dito sa mga security officers yung pondo, bakit walang malinaw na liquidations? Walang malinaw na reports or documents? Tandaan nyo, kung ordinaryong Pilipino kailangan mag-liquidate. Kasi ako ginawa ko yan sa trabaho ko. Nililiquidate talaga namin. Pati po ang mga opisyal ng pamahalaan ay required mag-liquidate para nalalaman natin kung saan napupunta, kung sa tama ba napupunta ang pera, ang tax na binabayad ng bawat Pilipino. Bakit pag confidential funds ang pinag-uusapan, bakit sobrang hirap para sa kanila magpakita, magpresenta ng mga documentations, liquidations ng pondo? Tandaan nyo, mahigit kalahating bilyong piso ito. Hindi po ito pribadong pera. Dahil ito po ay pera ng taong bayan, tax ng taong bayan, na hindi natin alam kung paano nalustay, kung saan napunta, kung sino nakinabang. Tandaan nyo, sa usapin ng pondo ng bayan, ang prinsipyo lang dapat ang manaig. Walang bahid ng duda, walang itinatago at may pananagutan. At yan ang wala kay Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, ang pera, ang pondo ng taong bayan, hindi yan pribadong pera. Kaya tayo bilang Pilipino, karapatan nating malaman kung paano nilustay at saan napunta ang perang pinaghihirapan natin.